Para naman sa CDC sa Bagong Pilipinas, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone. Naging maunlad at produktibo ang taong 2025 para sa Clark Development Corporation. Kabilang na dyan ang mga nakamit sa pamumuhunan, turismo at serbisyo publiko. Balikan natin ang accomplishment ng CDC sa nakalipas na taon sa report ni Director Nicolette Henson. Bagong taon, bagong pag-asa. Noong 2025, naghatid ang CDC ng malinaw na resulta mula sa pamumuhunan at turismo hanggang sa serbisyong pampubliko. Napagtibay ang Clark Freeport Zone bilang isa sa mga pangunahing growth engines ng bansa. Muling nag-ukit ng kasaysayan si Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Venadera. Mula sa pagiging kauna-unahang babaeng Solicitor General, 2 beses na kalihim ng katarungan, at unang babaeng Government Corporate Counsel, kamakailan, pinarangalan naman siya bilang kauna-unahang Governance Commission for GOCC's Leadership Awardee. Patunay na ang mabuting pamamahala ay susi sa pambansang kaunlaran. Ipinagkaloob ang parangal sa ika-15 taon ng GCG at personal na iniabot ni dating Senador Franklin Drilon ang may akda ng GCG law. Binibigyang din nito ang transparency, accountability at kahusayan sa pamamahala ng mga government corporations. Sa kanyang talumpati, sinabi ni de Venadera, "Public office is a public trust. GOCCs must drive progress, fund hospitals, roads, bridges, and programs that uplift communities. Inclusive growth is our shared responsibility." Sa CDC, ipinatupad niya ang mga reforma kontra red tape at nagpalakas ng tiwala ng mga mamumuhunan. Kabilang dito ang Business One-Stop Shop at online business registration application na nagpasimple ng proseso. Sa aviation sector, ipinatupad ang Maintenance Repair Overhaul Facilitated Access for Services and Trade System na nag-standardize naman ng mga pamamaraan. Habang ang Made in Clark Philippines Certification Mark ay opisyal na rehistradong tatak sa Intellectual Property Office of the Philippines na nagsisiguro sa pagiging tunay, mataas na kalidad at pandaigdigang kompetisyon ng mga produktong gawa sa Clark Freeport Zone. Bunga ng mga reformang ito, lumago ang pamumuhunan, dumami ang trabaho at umangat ang CDC bilang isa sa top 3 investment promotions agencies ng Pilipinas. Sa pamumuhunan, nanatiling matibay ang investment climate sa Clark Freeport Zone sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Agnes V.S.T. de Venadera. Base sa huling datos sa ulat ni CDC President Attorney de Venadera sa nakaraang Business Interdependence Conference, umabot na sa $5.69 billion ang kabuuang investments, habang $5.03 billion naman ang naitalang exports. Patunay ng matibay na kumpiyansa ng humigit kumulang na 1,300 local at international investors at mahigit 150,000 na workers sa Clark. Sa naganap na September 22 Philippine Economic Briefing sa Clark, ibinahagi ng Department of Economy, Planning and Development Region 3 na ang CDC ang nakakuha ng pinakamalaking investment share sa Central Luzon. Ilan sa mga pinakamalaking investment share sa Central Luzon ay sa ilalim ng industriya ng turismo, information communication technology, commercial at service-related industries. Kaugnay nito, mas pinaiting ng CDC ang ease of doing business sa pamamagitan ng paglunsad ng Business One-Stop Shop at ng One-Stop Processing on Wheels na mas inilapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan para sa mga locators. Samantala, nakapagtala naman ng 4.5 billion pesos internal trade ang Business Interdependence System ng CDC, kung saan kabahagi ang 165 na active locators. Kinilala naman ng CDC bilang top 9 GOCC dividend contributor sa paghatid ng 2.488 billion pesos na dividend sa National Treasury. Isang patunay sa mahusay at responsable nitong pamamahala sa pananalapi. Bukod sa pamumuhunan, naging sentro rin ang Clark ng pandaigdigang pagkilala sa larangan ng turismo. Noong 2025, gumawa ng kasaysayan ang Clark Freeport Zone matapos tanghaling Asia's leading meetings and conference destination sa 32nd World Travel Awards Asia and Oceania Gala Ceremony
na ginanap sa Intercontinental Grand Stanford sa Hong Kong. Ang Clark ang kauna-unahang destinasyon sa Pilipinas na nakatanggap ng naturang parangal. Tinaguriang Oscars of World Travel ang pagpili sa Clark Freeport Zone bilang venue ng world-class events. Kabilang ang Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa sa Asya. Bumida naman ang nostalgia tourism sa Happening on the Green o Hog Festival noong November 8 sa Clark Parade Grounds bilang pagdiriwang ng kultura at pamana ng Clark sa pamamagitan ng mga aktibidad na angkop para sa buong pamilya. Formal na binuksan ng festival sa pamamagitan ng tree lighting ceremony noong November 7 na pinungunahan ng mga opisyales ng Clark Development Corporation sa pamumuno ni Attorney Deva Nadera. Tampok sa nasabing festival ang gastronomic lane na may iba't ibang kainan, car shows at Battle of the Bands, picnic zones, Veterans Memory Wall, at mga cultural demonstrations gaya ng paggawa ng parol at paghahabi. Libreng pasyalan, open spaces, at mga park sa Clark ang tampok sa 4th Philippine Parks Congress. Dinaluhan ng 34 na kalahok mula sa gobyerno, akademya at civic groups. Inikot ng National Parks Development Committee ang Clark Parade Grounds, Children's Playground, Bicentennial Park, Philinvest Mimosa Plus Acacia Park, Creative Park at Driving Range. Sa pagpasok ng taong 2026, patuloy na pinagtitibay ng Clark Development Corporation ang papel nito sa paghubog ng isang maunlad, mas inklusibo at matatag na bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. Doon mo makikita kung paano pag tayo ay nagkaisa, we only produce nothing but the best. So let's build together. Let us remember, we need one another. Let us build together. Let us move forward. And let me thank you from the bottom of my heart for the things that you have done for CDC,